Laman ng pinggan, lakas ng kinabukasan. Tumingin ka sa iyong pinggan. Ano ang nakahain? Kasiyahan ba ng tiyan? O sustansya't pagkain? Sa bawat subo na ating kinukuha, may binubuo tayong bukas. Maaring lakas o unting-unting pagbagsak ng lakas. Hindi lang ito tungkol sa busog. Tungkol ito sa kalusugang hindi madaling mabugbog. Ang kulay ng gulay, ang sariwang prutas sa hapag. Siyang nagbibigay ng liwanag at tatag. Pagkain ng ating gamot, pag-aalaga sa katawan. Huwag hayaang ang katawan ay maging sakitan. Mula sa maliit na bata hanggang sa matatanda, ang wastong nutrisyon ang ating totoong pamana. Kaya sa bawat hapagkainan, piliin ang nagbibigay buhay at lakas. Dahil ang malusog na katawan ang tunay na pundasyon ng ating bukas. Spoken Poetry in Filipino. Sa bawat umaga na tayo ay gumigising, anong pagkain ang ating inihahanda? Masarap ba ang ating tinitignan? O kung ano ang makakatulong sa ating katawan? Ang chichirya ay masarap nga sa bibig, ngunit dahan-dahan itong sumisira sa atin. Ang inuming matamis ay nakakawili, ngunit may sakit na dala na hindi mo nakikita. Huwag tayong mangamba o matakot dahil ang Lunas ay nasa paligid. Ang biyaya ng lupa sariwang gulay. Prutas na matamis, tubig na malinis. Hindi kailangan ng mamahaling ulam, ang simpleng pagkain ay sapat na. Basta balanse at masustansya, lakas at talino ay makukuha. Isipin mo ang iyong sarili. Kung malusog ka, ano ang kaya mong gawin? Kaya mong tumakbo ng walang pagod, matalas ang isip sa klase araw-araw, hindi ka madaling dapuan ng lagnat, hindi ka laging nakaupo sa gilid, kaya mong tumulong sa iyong pamilya, makakapagtapos ng pag-aaral, makamit ang iyong pangarap. Ngunit, kung mali ang iyong kinakain, dahan-dahang hihina ang iyong katawan. Madalas magkasakit, laging pagod, mawawalan ng sigla ang iyong isipan. At ang pangarap na nais mong abutin ay magiging malayo at mahirap abutin. Ang tamang nutrisyon ay laban sa sakit na laging nandyan. Kung malakas ang ating resistensya, hindi tayo madaling magkasakit ng basta-basta. Ang tamang nutrisyon ay hindi lang isang araw, hindi lang tuwing buwan ng nutrisyon. Ito ay ugali na dapat sanhin mula pagkabata hanggang pagkatanda. Turuan natin ang ating mga kapatid na gulay ay kaibigan, hindi kaaway. Ipakita natin sa ating mga magulang na ang simpleng pagkain ay sapat na. Magtanim tayo sa ating bakuran kahit sa paso. Kahit sa maliit na lupa, ang sariling pagkain, ligtas, sariwa at puno ng pagmamahal ng lupa. Tandaan natin ang isang simpleng bagay ay kalusugan. Ang kalusugan ay hindi binibili. Hindi ito makukuha sa butika lang. Nagsisimula ito sa ating hapagkainan. Kaya narito ang huling mensahe. Dalhin ninyo ito sa iyong puso at isipan. Ang nutrisyon ay buhay simple at totoo. Ang kalusugan ay yaman na walang katumbas. Piliin ang tama, iwasan ang masama. Gulay ay mahalin, huwag iwasan. Simulan ngayon, huwag nang maghintay pa. Dahil ang bukas ay nakasalalay sa ngayon. Malusog na katawan, matalinong isipan.
siglang buhay, magandang kinabukasan. Lahat ito ay nasa iyong kamay. Sa bawat subo, sa bawat pagpili mo. Kaya simulan mo na ngayon, huwag nang ipagpaliban pa. Ang kalusugan ay yaman ng walang katumbas na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Danda po. Ang ating kalusugan. Ang kalusugan ay ating alagaan sapagkat importante iyan sa panahong ating kinabubuhayan. Marami ng sakuna ang ating nararanasan sa ating relasyon kung saan ang buhay ay palaban. Mapabayaan ba natin na pagod tayo? Pati ang kalusugan ay lumalala? Siyempre hindi. Hindi, wag naman ganyan. Kailangan nating pangalagaan ang ating kalusugan para sa ganun ay makapagsapalaran tayo na walang sakit sa katawan. Huwag sana natin sabihin, sayang lang ang pera ko dyan. Wala na akong magbabago kapag ginawa ko yan. Masamang kayo sa pang iyan dahil sa inaharap, tayo ay mas maghihirap. Lalo na sa pera. Baka magbayad ka pa ng sobrang laki, kaya mapapakirap. Mas mahal pa kayo sa 10 baka. Kaya, huwag kang maniwala sa huwag kang magalala, ikaw ay bata pa, dahil baka mamaya wala nang iyong pera. Huwag tayong maging pabaya sa mga pagkain nakikita kasi ang mga iba ay may chemical na dala. Huwag lamang natin itong gawin dahil buwan ng nutrisyon. Ang mga ganito, araw-araw sanang implikasyon. Para tayong magpakasaya at magbakasyon. Ngunit sa tuwing makakita ng pagkain na sobrang kaaya-aya, pwede naman kumain pero huwag naman sobrang ng luba. Kapag may nararamdaman na masakit kahit saan, kailangan agapan bago pa lumalayan. Sa panahon ngayon, palagi nang nababawala ang mga iyan. May mga nagsasabi, wala lang yan, sakit lang sa tiyan yan. Biglang binaliwala, kaya yun, komplikasyon ang napala. Hindi ko naman ibig sabihin na kayo huwag kumain ng siyang di sobrang masustansyong pagkain. Pwede tayong kumain ng mga paborito natin. Ganyan sinabi ko kanina, huwag lang sobraan ng lubha. Kagaya ngayon, habang aking sinusulat ang tula, ay kumakain ng fishball na sobrang sarap, ako ay mapapagulhol. Bawal naman itong sobrahan dahil masama yan sa kalusugan. Ngayong buwan ng nutrisyon, sana ay mapababa ang mga lalagay sa pansyon. May magsabi, bakit siya? Bakit yun? Ginagawa naman yan ganito. Huwag sana tayo magpempluwensya o maakit sa mga ginagawa ng iba. Dahil di mo lang alam, mamaya may sakit na pala. Huwag tayong magambala sa mga ginagawa ng iba dahil hindi lahat ng ginagawa nila ay tama. Oo, pwede naman tayong gumaya, pero huwag naman sana lahat ng gagawin niya. Kaya, akin kang hinikayat na ibahagi inyong mga natutunan sa mga taong kalaman ay di sapat. Marahil malaman din nila ang mga gawaing nararapat. Kaya, kahit merong mga pangyayari na sa kanila ay matatapat, wala tayong kasalanan dyan dahil atin namang narningan. Pero, kahit ganyan ay patuloy pa rin nating tulungan dahil yan ang dapat nating gawin sa mga kasambayanan. Pagkain, lakas, pag-asa. Sa bawat subo, may buhay na ibinibigay. Sa bawat prutas at gulay, kinabukasan ay inaalay. Hindi lang ito basta pagpuno ng tiyan. Ito ay pundasyon ng ating pangarap at kinabukasan. Madalas mas pinipili ang matamis at mamantika. Mabilis ihanda, masarap sa dila, ngunit panandalian lang din pala. Nakakalimutan natin ang bigas, isda at berdeng dahon na siyang nagbibigay lakas sa ating katawan at isipan. Ang nutrition ay hindi luho para sa ilan. Ito ay karapatan ng bawat bata, ng bawat kabataan. Kung matibay ang buto at malinaw ang isip, mas madaling abutin ang pangarap na nasa dibdib. Huwag nating hintayin magkasakit bago magbago. Simulan sa sarili,
pagkainan ng pamilya nyo. Ang tamang pagkain ay regalo sa ating sarili, sandata sa hamon ng buhay, liwanag sa ating paglalakbay. Kaya't itaas ang baso, itaas ang kubyertos para sa masiglang buhay, para sa bansang matatag at buo. Tamang nutrition, dito nagsisimula ang tunay na tagumpay. Pamagat, susi sa lakas, gulay at prutas ating kainin. Susi ito'y kalusugan at lakas. Iwasan ang masama, pilian ng tama. Para sa masiglang kinabukasan, wastong nutrisyon ating yakapin. Lumakas, kumaling at umunlad. Magandang araw sa inyong lahat. Sabi nila, health is wealth. Ngunit, paano tayo magiging tunay na mayaman kung ang ating kalusugan ay unti-unti nang nauubos? Ano ang halaga ng maraming pangarap kung ang ating katawan ay mahina? Ano ang saysay ng tagumpay kung wala tayong lakas upang ito'y maabot? Sa bawat kagat ng masustansyang pagkain, may pag-asa. Sa bawat baso ng malinis na tubig, may lakas. Sa bawat tamang pagpili ng pagkain, may magandang kinabukasan. Ang pagkain ay hindi lang para mabusog. Ito ang nagbibigay ng sigla. Ito ang nagbibigay ng lakas para tayo'y makapag-aral at makapaglaro at makapagtrabaho balang araw at makamit din ang ating mga pangarap. Hindi kailangang mamahalin ang ating mga pagkain para tayo ay maging malusog. Hindi kailangang sosyal o uso ang kinakain. Minsan, sapat na ang gulay sa bakuran, prutas na nasa mesa, isda mula sa dagat, itlog, gatas, munggo, mais, kamote, at kanin. Ang mahalaga ay balanse. Ang mahalaga ay sapat. Ang mahalaga ay tamang nutrisyon. Sapagkat ang bawat sustansyang ating kinakain ay parang binhing itinatanim kapag ito'y inaalagaan. Magbubunga ng magandang kalusugan. Ngunit aminin natin, minsan, mas pinipili natin ang chips, mas gusto natin ang fries, mas gusto natin ang burger, mas gusto natin ang matatamis na candy, cake, at tsokolate. Mas gusto din natin ang soft drink kesa sa tubig. Masarap nga, pero ang sarap na panandalian maaring magdala ng problemang pangmatagalan. Kapag sobrang asukal, naapektuhan ang ating katawan. Kapag sobrang alat, maaari itong makasama sa ating kalusugan. Kapag puro junk food ang ating kinakain, unti-unti tayong nawawalan ng lakas. Hindi agad ito nakikita. Ngunit, darating ang araw na mararamdaman natin ang epekto. Ang ating katawan ay parang tahanan. Kung aalagaan natin ito, magiging matatag ito. Kung lilinisan natin ito, magiging maayos ito. Ngunit, kung pababayaan natin, unti-unti itong masisira. At tandaan,